malakas ang tunog. Tunog na yaman. Our loving Father in heaven, thank you for making this occasion possible. Thank you for all bikers present here today. May your presence be in our midst as we celebrate. Good morning, good morning. Po, happy Wednesday. Dito naman po tayo ngayon sa Molino 5 sa Senior Bikers Province of Cavite Headquarters. Meron naman po kami meeting at saka meron po tayong blessing dito po sa ito. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong butihan. Salamat po sa magandang araw na ipinagulog sa amin na sa pauli ay nagkasama-sama kami pumadyak Panginoon. Maraming salamat sa kalusugan at sa kalakasan na patuloy na binibigay sa aming Panginoon. Ganon din habang kami po ay narito ay patuloy kami nagpapasalamat sa pagkakaisa, Panginoon, sa pagkakabuklod ng samahan ito, Panginoon. At tunay nga na sa aming kalagayan, Panginoon, pangunahan mo po kami sa bawat gawain na nakatakda para sa araw nito, Panginoon. At maging sa simpleng gawain nito, Panginoon, mapapuli at madakila ka namin, Panginoon. Kaya Diyos, habang kami narito, hayaan mo na ang iyong kapayapaan, ay yung kagalakan at ang iyong kalusugan, ang patuloy sa aming Panginoon. Muli sa iyong hanto, salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kami po kinabibilangan ng mga kababaihan at meron po kami isang lalaki na kasama. Ayoko pong tawagin siyang binabae dahil lalaki po siya. Sabihin na lang natin lalaki kasi walang nilalangan Diyos na di ba? Okay, kami po mga Sunshine Committee ay nagplano po na mag-bonding overnight doon sa kubo ni Narcel. Kaya lang po, hindi siguro pa talaga pagkakataon na kami mag-meeting dahil bumagyo na naman, umulan. Kaya naudlot na naman yung aming meeting, kaya kami ay humihingi ng pasensya sa inyo dahil wala po kami ma-report sa inyo. Pero bilang kinatawan ng Sunshine Committee, narito po ako sa inyong harapan. Nagsasabi po sa inyo na kung ano man po yung magandang plano ng ating samahan, kaisa nyo po kami. Umasa po kayo na talagang kami mga kababaihan ay makikipag-cooperate sa bawat isa sa inyo. Hindi lamang kami babae, huwag nyo kami binababa-babae lang ha. Kami mga babae talagang super tapang namin, di ba? Mga anak kong babae. True. Ayan. Pero sabi nga sa Bible, mga asawang babae magpasakop sa kanilang asawang lalaki. Pero may pagkakataon po na ang mga babae ang siyang dapat masunod. Nagkakaisa po kami, meron po kami mga sariling pinag-uusapan, hindi lang mundo. Kasi ang mundo namin umiikot sa aming mga asawang lalaki. Tama ba? Konting tahimik. Regarding po sa update kay Sir Rico, nakiki-update lang din po tayo kay Sir John Akal dahil siya yung direct communication with the son of Sir Rico. So far po, nakauwi na po siya nung isang araw. Nasa bahay na po. Tama po, Sir John. Sila Sir Mario together with some other members po, dumalaw po nung isang araw. Sir Mario, baka pwede naman pong balitaan tayo tungkol po sa status niya. So far po, siguro mga 1 week lang po, nakauwi na. Yung punta ko po sa kanya before, yun nga po yung right po niya, yung right side ng body niyang affected. Pero nag-post po ako ng video, nakakapag-utter naman po siya ng konting words. Pinipilit lang, tsaka nagagalit po siya. Update daw po. Update lang niya kuya. Tsaka palagi niya pong suot yung senior bikers po. And according sa anak niya, talaga maski nung unang atake niya, ang una niyang sinasabi is about sa senior bikers, about sa pagbibisikleta po. Ngayon, bilin ko lang sa anak niya, aki ka rito, lagi mo titigan yung bike mo para next week makapag-bike ka na.
Kasi meron ng ibang humihimas ng release din ngayon. Nakapagbigay naman tayo kay Kuya Rico at siya ay nasa bahay na. Siguro naman, time naman na magbigay tayo dun sa mga namatayan. Ang ano na lang, isipin na lang natin is yung mas maganda yung ikaw ang nagbibigay kaysa ikaw yung binibigyan. Diba? Ibig sabihin, pag nagbigay ka, alive na alive ka pa nun. Ano talaga, blessed ka talaga doon. Kaya kung sino man ang hinihipo sa inyo ng Panginoon na para magbigay, kahit konting tulong lang. Kasi yung maliit na bagay, pag pinagsama-sama, malaki po yan. Kaya kumakatok uli po ako sa inyong puso at ito, may sasabi ka pa na. O sige, may wait lang po. Another update po, next Friday na po, September 15, lalabas po yung ating project po for Imus Public Library. So by next Friday po, hindi naman po siya live, bali papalabas po siya sa page ng Imus Public Library. I'll be sharing the page para i-like nyo po yung page and encourage po natin yung mga anak, mga apo natin dahil every Friday natin, tuwing Biyernes, meron po sila napapanood. And sa susunod nga pong Friday, mag-share po tayo ng kwento. Ang napili ko rin naman po ay about sa bisikleta, yung batang gumagamit ng bisikleta. Magbibigay din po tayo ng aral. And at the same time, after po nun, may palaro po tayo and i-announce po the following week kung sino yung mananalo. And pupunta po kami mga officers sa Imus Public Library para po mag-present po ng ating pa-premyo. So yung pa-support na lang po nung yung page, pag-share po mamaya sa group page po natin para naka-follow po tayo. And in the future po, kung meron po gusto mag-volunteer, open naman po yung slot for Imus Public Library for volunteer storytellers po. So far yun po yung isang update po natin regarding our project. Another thing, yung online registration po natin, ongoing pa rin po siya, inaayos lang po yung mga bugs, pero malapit na nga po yun. Kung pwede po pa-prepare na lang po yung mga walang email address dyan, baka pwede pong patulong po kayo magpagawa, or kung sino po yung walang email address na gusto pong magpagawa, sabihin nyo lang po sa akin, i-create po ako ng account po ninyo. Ang kailangan ko lang naman ay full name ninyo, tsaka birthday ninyo, tapos bibigay ko na sa inyo yung sa akin para magawan ko po kayo. I-PM nyo lang po ako, i-create ko po kayo ng ano po ninyo, email address po lang. Mga kasama ako nga po pala si Angel Pingol, taga Dasmariñas. Ang kilala ko dito si Kuya Bobat at Kuya Bien. Ang palayo niya po ay Randy. Randy palayo po. Meron niya dyan sa ID, bayad niya si Angel. Meron na kayong paggawa na kayo ng ID? Oo, meron na. Bayad niya yan. Nagawa na kaya? Wala pa, wala siyang profile yata. Kasi first time nyo lang po kasi makarating dito. Magkano pa kayo? Magbibigay po kayo ng details ng ano nyo? In case of Kaya pala yung emergency. nakakas ko eh. Nandun na rin po. Substation Commander. Bureau 5 po. Pero retired na po ako ngayon. Reflectorizing ano niya. Ano to, yung fireproof. Fireproof May yung... mga alam na rin sa mga emergency. Meron naman po. Lahat meron to. First aid. Ay, hindi po na yung first aid. Sa Sabado, may ride tayo ng Andres Bonifacio, execution site niya sa Maragondong, sa Nagpatong. Yung mga sasama po, mamaya i-repress natin yung post natin. Sino pa habol sa ride, ay mag-comment lang po kayo. Tungkol po sa ride natin sa Sabado, paki-explain natin kay Kuya Bobot yung ang pupuntahan natin. Di ba? Naman siya, kaya lang medyo mabaho. Listen! Kaya ng RV kasi nakapunta na ako ng naka-RV doon. Kailangan lang maingat kasi may part lang na mabato pero meron naman din yung part na maraming damo naman. So goods lang. Kaya-kaya ng lahat yun. Sure po naman ako. Motor kaya to. Siyempre kaya. Mas maganda po na sigurado po ang bawat isa na wala tayong pananagutan sa ating kasama. Kasi po para po sa ating lahat to. Hindi lang po para sa akin o sa mga opisyal, para sa ating magkakasama lahat. Kumbaga kasi kasama tayo niya magra-rise, kung sakali may mangyari sa kanya,
Ibig sabihin, meron tayong pananagutan pero hindi po yung kakargohin natin ang pananagutan kung may mangyaring masama sa ating kasama. Pero ganun pa man, ang ating ride na to ay para sa ating lahat at para po sa ating pagkakaisa. Walang iwanan, walang anumang mangyari sa ating kasama, kailangan samahan po natin. Wala pong magbe-breakthrough na kung mo alam yung pupuntahan, eh mauuna na. Bawat corner, kailangan titigil. Kahit ikaw yung trangko. Meron na ba kayo na-sign na ano? Marshall. Meron na Marshall. Pakinggan nyo po, ito po yung nilalaman ng ating waiver. Sige, opo. Ang waiver po, standard naman po yan, lalo na doon sa mga legit na grupo. And ano po siya, hindi po siya pwede yung one-time na waiver. Kailangan po every ride, lalo na po kung mag-e-entail po siya ng, kasi hindi natin alam po ang disgrasya eh. Any accident sa bisikleta mo or sa sarili mo na pwede mag-cause ng harm or death, yun po, kailangan pong, lalo na po sa mga siklista po, kailangan po talaga may waiver. Maski din naman yung mga palaro, nagpapasign din po sila ng waiver eh. Yung waiver po, parang wini-waive po ng kumpanya o ng ating samahan yung buong pananagutan dahil voluntaryo po kayong sumama sa ride na yun. Kumbaga hindi naman po sa pilitan. So, pirmado po yun dapat ng lahat, kung sino man po yung sasama. Ito po yung nilalaman ng ginawa po nating hereby acknowledge that I voluntarily have applied to participate in the Senior Bikers Province of Cavite official ride. I understand that the acts of bicycling involve known and unknown risks of injury to me and other people. Ibig sabihin, pwede pong kayo ang masaktan or pwede kayo ang makapahamak ng iba. May masagasaan or may matalik po. Kasabitan yung bike. And other people, and damage to real and personal property, which include but are not limited to death, permanent or temporary paralysis, disability, illness or disease, physical or mental damage, and or injury. I hereby assume all of the risks of participating and or volunteering in SBPC official ride, and that my participation in this activity is voluntary and no one is forcing me to participate in spite of the risks. It is further understood that I fully agree to waive any responsibility on the part of the SBPC officers and members in case of any untoward incident happens to me during the entire duration of the official ride. I certify that I have read this document and I fully understand its content. I am aware that this is a release of liability and I sign it of my own free will. Yun naman po, parang ano lang po talaga siya na voluntaryo yung pagsama and hindi po pananagutan at hindi po pinilit ng grupo na sumama po tayo. Bilang po waiver lang kasi baka dalhin sa isang korte. Siyempre, ang i-demanda ng pwede pamilya nyo ay yung officers, yung SBP. Kaya meron po waiver. Pero di ko ganyan, wala po tayong pakailang sa itatika. Sa akin lang, mas maganda, ang load ng cellphone dapat, regular load. Kaysa rin sa mag-load ka sa messenger ng data, mas magastos eh. Sa pag-load, walang problema. Sir Rod, Yung battery ang nireklamo nila na nauubos na yung battery. Pero sa load, kaya naman ang grupo kahit sino. Kaya lang, Kailangan kasi, pagka nag-ano ka, patayin mo muna lahat ng data. Tawag lang. Phone call lang. tingnan natin. Kasi yun madalas importante, yung tawag. Pero mahalaga pa rin yung radyo, lalo na sa liblib tayo na minsan walang signal. Kaya kailangan natin ang radyo. 6 kilometer naman ang radius ng ano natin eh. Siguro naman, di naman ganun lalayo yung grupo ng ganun kalayo, di ba? Baka nakauwi na yun. Meron din po ang gusto i-ano sa inyo, i-emphasize. Kung minsan na bakit pa merong ink sa ating Senior Bikers Province of Cavite. Mahalaga po yun. Pagka ang Senior Bikers Province of Cavite ay merong incorporated sa likod, sa huli, ibig sabihin ang grupo natin ay organized. Wala pong
Wala pong organisasyon na walang ink ang huli. Pag kinonsider na tayo ay organized talaga, nakaregister tayo sa gobyerno, isang grupo tayo na tumatayo na balang araw ay magiging malago. Kaya tayo ay tinatawag muna incorporated. Kaya, hindi po natin pwedeng tanggalin yung incorporated kasi narinig ko minsan, sino nagsabi na, ba't lalagay pa natin incorporated, hindi lang tayo kumpanya. Hindi po yun ang basihan doon. Kaya nga po tayo may mga incorporators, 15 po incorporators natin, natatayo ngayon din para i-bless ang ating headquarters. Dahil para maging masagana po ang ating headquarters, i-dedicate natin kay Lord sa araw na ito. Please po, huwag niyo pong tatanggalin yung ink sa Senior Bikers Province of Cavite. Dahil yan, kahit sa buong Pilipinas, pag nakita may ink tayo sa likod sa huli ng ating pangalan, ibig sabihin, nakarehistro tayo at organize ang ating grupo. Hindi po pwedeng basta na lang pangalan na pangmarites. Tayo po ay samahan na rehistrado sa ating grupo. Advantage po pag may incorporated. Ibig sabihin po, hindi po siya pagmamay-ari ng isang tao. Halimbawa, in time po na yung kung sino po yung nagbuo ng grupo, mawala po, nag-abroad, umalis, maaari po siyang patakbuhin nung mga natitirang ibang mga opisyales at mga miyembro. Kasi incorporated po tayo, hindi po siya sole ownership ng isang tao. Kasi halimbawa ako, Senior Bikers of Province of Cavite, pag ni-register ko sa SEC na owned by Beng Jordan, pag sinabing ayoko na, dissolve na yung Senior Bikers. Pero ito po, incorporated, kung ihabilin po ni Mami Mingsi o kayo magpatakbo, po pwede po yun. Registrado po tayo and anytime, basta po kasama po dun sa mga kagrupo o kasama po dun sa ni-recognize ng mga opisyales na naka-rehistro before, kung i-renew po nila, authorized po kayo. Authorized po yung, kaya nga po kinuha din lahat po, andun din po, dinideclare din lahat ng pangalan po ng mga opisyales eh. At may mga firma po. Kaya yun po yung advantage pag incorporated po. Ay tatanggalin na natin kahit siya ay, kasi sabi sa akin ng representative natin, sabi ko sa kanya, paano kung meron kami incorporator na umalis na sa grupo? Madali lang po yan. Resolution lang po yan ng BOD. Para automatic pag submit nyo ng yearly report nyo sa SEC, wala na siya, tatanggalin na siya doon. Kaya yung mga kagaya ni, meron tayong mga kasama na incorporator na nag-LTG, wala pong problema yon. Pwede po natin automatic tanggalin yun. Pero hindi na din. Ayaw mo na sa grupo nun eh. Kumbaga sa ano, tinakawil mo na yung grupo. Ngayon naman nasabi nila, di ba, nagkakawil, di ba, nagkamali lang ng pindot. Po pwede, tinatanong naman yun. Tinatanong yun. Gumawa ka ng resolution kasi hindi tinanggal yung option mo. Pwede mo rin ilagay sa resolution yung ibabalik. Pwede. Pwede natin palitan yung mga nag-LTG na kung kunyari, ito naman. Parang pwedeng ganun. Hindi lang po yung si Sir. Yung 14 na yan, magiging 15 na yan kasi ibibigay ng resolution na palitan isang incorporator. Magiging 15 uli yan na magpapatakbo ng ating Senior Bikers Department. Hindi man official yung mga incorporator, hindi man sila tumakbo sa botohan. Incorporator pa rin yun. Sila pa rin po ang isa sa haligi ng ating samahan. Hindi po yan maaalis. Yan ang nakalito. Yun lang po. Leader mismo. Ano ba, Pako, meron isang team leader doon. Yun ang sentrohan ng Pako. Kung Gen 3, sentrohan ng Gen 3. Tagal na sinasabi. Kapag nagkaroon ng mga aktibidad, lahat ng leader, ang patulong. Kasi kung niya rin, bali, hindi sa ako ng consolidation. Pagpaparami. Kung ang ating mga leader sa isang lugar, organisado yun, pwede pa rin yung maparaming lugar na yun. Pwede. Kaya na GMA, makalaro tayo. Kasi hindi naman natin pwede Natin yung ating celebration ng mga birthday last Wednesday.
So, maraming minsan na hindi nakaka-attend, gawin na lang po natin ng Sabado. Okay lang sa inyo? Sabado, okay lang. Birthday mo, Ma'am C. Kaya Last Saturday? Anong Sabado yun? Anong pizza yun? October, last nga eh. Last Saturday, nabuwan. September 30. Ayun, sakto, September 30. Eksakto. May request lang ako kay Mario. Sa ganitong pagpupulong, hindi natin maiwasan ang mga may nagsasalita sa harapan, pero may nagsasalita din sa likod, di ba? So bilang ikaw ang sergeant at arms, dapat ikaw ang nananawa, hindi kami. Kasi mas maganda. Sige, pagka may nagsalita sa inyo at nagsasalita rito, may fine. Magkano? Okay. 20-20 lang. Gagawin natin, pag may nagsasalita, ituro ko sa akin, lalagay ko pangalan. Oo. Sisigilin ko. Hindi, kaya nga tanong ko, bakit kayo nagpunta rito? Para saan? Ano purpose nyo? Ba't nagpunta kayo? Anong pangalan nila para isigilin ko? Yun lang ang tanong doon. Okay, malinaw ba sa inyo? Kasi talaga... Mga pandesal na rin. Ba't yung isang pinggan lang meron pandesal? Magandang umaga sa lahat! Hip hip! Ayan, so welcome sa ating pong gawain sa umagang ito. Bikers, are you enjoying your ride? Masaya tayo habang tayo ay nagra-ride. So umagang ito, meron po tayong maikling pagbabasbas sa ating pong grupo. Ang sabi po sa Juan or John 13 verses 34 and 35, so now I am giving you a new commandment, love each other. Just I have loved you, you should love each other. Bakit po ito ang ginamit nating verse? So napakahalaga po kasi sa isang samahan yung yung love, yung pagmamahalan sa isa't isa. So napakahalaga po sa isang grupo na ang naghahari ay yung pag-ibig, pag-ibig. So kaya po sinabi ito. Another aspect we should remember that God has commanded was to love one another. Kahit po sa Bible, sinasabi roon na magmahalan ang bawat isa. So may mga candle naman kayo na hawak, ay mamaya po natin, although nasinindihan nyo na okay lang po yun. So, ano po ba ang layunin? Bakit ang isang organization or isang samahan ay Listen, please. tinataas sa Panginoon while we dedicate or ino-offer natin yung isang organization or isang samahan sa Diyos? Ano po bang kahalagahan? Para tayo proteksyonan. Protection. Sa pag-aray. Ayan. So our purpose for being here today is to dedicate or offer this Bikers Hub. Tawag ba dito? Bikers Hub, to our Lord in order that it may have peace and comfort. Yung pong, yung hindi po ninyong kandila. Ano po ba yung sinisimbolize niyan? Liwanag po, kasi kung madilim, kailangan mo ng kandila. Ano pa? Liwanag sa goal natin. Kapayapaan, peace, guidance, comfort, di ba? So, ayan po ang sinisimbolo. So, a hub becomes a safe place when Jesus Christ is invited. Ito pong ating headquarters ay ito yung lugar na tayo ay safe kapag si Jesus Christ ay kasama natin. So lahat naman tayo naniniwala sa Panginoon, Amen. Meron po ba ritong Muslim? Wala naman, So lahat tayo Kristiyano and we believe kay Jesus Christ. So sabi nga po, a hub becomes a safe place when Jesus Christ is invited in to be the head of our group. Kung si Jesus Christ yung head, hindi po sila ang head. Hindi po si Ma'am Lindsay at si Sir Del. Ang head po dapat ng grupo natin ay si Jesus Christ, ang ating Panginoon. So it is then that
His peace comes in. Yung kapayapaan niya ay nasa atin. So, His joy will there and the house will be dominated by His love. So, sabi nga po na dapat ang nagdo-dominate sa atin yung pagmamahalan. Hindi po exempted na meron po sometimes merong tampuhan, di ba? Merong alitan, but dapat mag-dominate yung pagmamahal or pagmamahalan sa isa't isa. So, why we should dedicate the place? Bakit nga ba? Bakit natin ihahandog ang lugar na ito? Because we are acknowledging that God owns everything. Ina-acknowledge natin na lahat ng bagay ay galing sa Diyos. Di ba? Naniniwala po ba kayo na lahat ng bagay ay galing sa Diyos? Yes! Pinanganak ba tayo rito na may suot? Wala. So, pinanganak tayo, lahat ay nakahubad. Ano po? At wala tayong dala. Sabi nga, dumating kang walang dala, aalis kang walang dala. Amen. Amen po ba yun? Amen. Kaya po napakahalaga na hinahandog talaga po natin ang isang gawain katulad nito. So tayo po ay mananala. Sindihan ako. Oo, sindihan nyo na yung may mga dalang kandila upang magliwanag yung ating headquarters. Birthday mo ba, Brad? Yan. Elmer. At saka yung mga may birthday. Kay Kuya Ado, oh, malaki-laki. Tama, ako mo. Ipapanalangin na rin natin yung may mga kaarawan na nandito. So, at tayo po ay manalangin. Thank God for making these occasions possible. Our loving Father in heaven, thank you for making this occasion possible. Thank you for all bikers present here today. May your presence be in our midst as we celebrate this day of dedication. Give us the joy as we fellowship with one another and glorify your holy name. This I pray in the most precious name of Jesus Christ, our Lord. Amen. 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 So, in this prayer, our loving Father bless this place. Sa panalangin natin na basbasan ang lugar na ito ng kanyang presensya. Hilingin natin na yung espiritu niya would always be maramdaman dito sa lugar na ito sa tuwing tayo ay nagsasama-sama. Yung love, joy, peace, patience, Tagalogin ko, yung pagmamahal, yung kasiyahan, yung kapayapaan, yung pasensya sa isa't isa, yung kindness, yung goodness, faithfulness, gentleness, and self-control ay manatili sa ating grupo, ang ating pong headquarters. By the power vested on me, I dedicate this place, the Bikers Hub, to God, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magsabi ng Amen. Amen! Yan, so tayo po'y manalangin panandali. Pag-pray na rin natin yung may mga karawan. Aming Diyos, salamat po ng marami sa umagang ito na kami po ay tinipon mo, hindi lang upang magpalakas ng aming pong pisikal na katawan, kundi magpalakas din po ng aming espiritu. As we gather in this place, Lord, may your presence be upon us, may your Holy Spirit, Lord, be upon us, and we acknowledge your presence, Lord, because we know and we believe na ikaw ang laging makasama namin. Yes, Lord. Lord, salamat din po sa mga may mga kaarawan sa September celebrant. Nawa, Panginoon, ang iyong pagbibigay ng lakas sa kanila physically ay iyong pong pagkaloob. Maraming taon pa ang idagdag mo po sa buhay nila upang matagal pa namin silang makasama Yes, Lord. dito sa pagbibisikleta. Nawa, O Diyos, ang buong pamilya, ang bawat pamilya nila ay iyo pong balutin ang iyong pagmamahal. Pag-ingatan mo ang mga pamilya ng mga may kaarawan ng September. Lord, we bring back all the glory, the honor and praise in Jesus' name. Amen. Happy birthday to you. Hep, hep! Hooray! Ay, meron pa.
Yan, lagi ko din. Wala pa. Lalo sasarap to ba? Ito na sa'yo. Ito na ito. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, ito po ang aming pinasasalamatan, pinupuri sa araw na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa natapos naming gawain sa lugar na ito. Maraming salamat, Panginoon, na binigyan mo kami ng ganitong lugar upang kami ay may pagtipunan. Salamat, Panginoon, sa pamunuan ng SBTC Incorporated. Meron din, Panginoon, pagpalain mo ang lugar na ito ni Kuya Bong. Ibalik mo sa kanya mga blessings na kanya pong binibigay sa amin o sinishare niya sa bawat isa. At ganoon din, Panginoon, pagpalain mo ang activity namin sa buong linggong ito. Ikaw pong mag-ingat at magbigay sa amin ng mga kasiyahan na aming pong pagsasama-samahan. At ganoon din, Panginoon, ingatan mo ang bawat isa. At tinataas din po namin ang mga kapatid namin na nagpapagaling galing sa sakit, may karamdaman. Ipuin mo po ang bawat miyembro na mayroong pong karamdaman. Ganoon din, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa September birthday celebrant. Salamat, Panginoon, sa mga buhay na pinagkaloob mo sa aming kasama. Ganoon din, Panginoon, nagpupuri kami at nagpapasalamat sapagkat ikaw po nagbibigay sa amin ng pag-ibig at pagkakaisa. At kami po, Panginoon, ay lubos na nanampalataya sa iyo na ginawa mo ito upang lalo pa naming makita, Panginoon, ang aming misyon sa bawat isa. Hindi lamang sa pagbabay, kung hindi makilala, Panginoon, ikaw, Panginoon, ng bawat tao na aming po makakasalamuha. Kaya po, ingatan mo ang bawat isa sa amin, sa aming pag-uwi. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo at aming tagapagligtas. Amen. Good morning. Good morning. Yes, Lord. Thank you, thank you. Thank you sa bawat isa na nakarating dito, no? Salamat din sa lahat-lahat na magbibigay ng oras, sa nag-share ng kanilang mga blessing. Unang-una, talagang napakabuti ng Panginoon sa bawat isa. Kaya thank you, Lord. Bigyan mo kami ng magandang panahon. Pinagkalooban mo kami, Panginoon, na magkasama-sama. Kami mga senior dito sa lugar na ito, Panginoon. Salamat sa aming headquarters. Salamat sa aming signage. Salamat kay Sir Bong na patuloy na pinagagamit itong aming headquarters. Kaya wala po kami masabi kundi don't forget to like, share, subscribe, Sanloop TV. You're the best, man. God be all the glory. Sa sprocket yan. Asa ano?